Since sa San Francisco ginanap ang NBA All-Star Game ngayong taon, nagkaroon nga dito ng pagkakataon ng superstar ng Golden State Warriors na si Draymond Green na maging analyst. In fact, tuloy-tuloy nga po niyang binabatikos ang bagong format ng All-Star Game. Gayong matapos nga po niya nasabihin na hindi deserve ng mga rising star na makipaglaban sa totoong All-Star, sinabi rin naman ito na nililimitahan ng liga ang kanilang mga players na makagawa ng history. Sinisira nga nito ang pangarap ng kanilang mga malalaro na mabasag ang mga nagawang record sa All-Star Game. Maliban dyan, hindi rin naman pinalampas pa ni Draymond Green ang pagkakataon na magbabala sa buong NBA matapos nitong sabihin sa camera ng Golden State Warriors pa rin nga daw ang magkakampyon ngayong taon sa kabila ng pag-i-struggle sa kalagitnaan ng season. Simula nga po nang makuha nila si Jimmy Butler, tuluyan na nga daw silang naging legit na contender at kayang-kaya na nga daw nilang sabayan at talunin ang mga malalakas na team lalo sa West. Samantala, naging matagumpay ang pagtatapos ng All-Star Weekend matapos maipanalo ng Team Shock ang kanilang championship game laban sa Team Chalk na pinangunahan ni Stephen Curry na nagpakitang gilas sa mismo sa lahat ng fans ng Chase Center kasama na ang kanyang nagawang half-court shot. Pero kahit man may ilang hindi nagustuhan at nagustuhan ng bagong All-Star Game, meron rin naman nga ditong nagbigay ng suggestion na maglagay ng 1-1 tournament upang mas maging exciting ang labanan. Sa katunayan, maging ang superstar ng Dallas ni Kyrie Irving aminado gusto niyang magkaroon ng 1v1 na event sa All-Star sa susunod na taon at asahan na nga ninyo na isa siya sa mga sasali dito. Alam nga ninyo na isa si Irving sa pinakamagaling na 1-on-1 player kaya hindi na nakapagtataka bakit agree sa ganitong klaseng ideya. Sa kabilang banda, kagaya nga po ng napag-usapan natin kahit man hindi natuloy ang trade ni Kevin Durant sa nagdaang deadline, malaki ang tsansang matuloy ito sa off-season dahil mas dadami pa ang mga teams na makikipag-agawan sa kanya. Kabilang dyan ang Memphis Grizzlies, Miami Heat, maging ang Minnesota Timberwolves. Mismong si Durant na ang nagsabi na kung sakali mang umalis siya sa Phoenix Suns, mas gugustuhin nga po niyang lumipat sa isang contender. Sa madaling salita, gusto na naman nga nitong bumuong muli ng bagong super team. Bukod sa nabanggit kong teams, may lumabas rin naman balita ngayon na napabilang ang Los Angeles Lakers na plano rin naman nga pong kumuha ng isang bagong star player para kina LeBron at Luka Doncic. At bagamat hindi magiging madali para sa kanilang makuha si Durant sa laki ng sweldo nito sa dami ng trade asset na kanilang isakripisyo, mismong insider nang nagsabi willing si Rob Pelinka na kunin ang lahat at syempre gawin ang lahat ng makakaya upang makakuha lamang at makuha ang tamang pyesa. Ibig sabihin, mukhang gagamitin talaga nila ang lahat ng resources upang makuha si Kevin Durant sa isang trade mula sa Phoenix Suns ngayong off-season.